Welcome to Donmar TV News Channel. Ito, simbolo ng negatibo. Ito ang simbolo ng negatibo sa bayan natin. Ayan. Si Representative Carlos Zarate. If face-to-face campaigning will be prohibited, candidates would have to rely on online and media ads campaigning, which is very expensive and only the rich candidates can afford that. If this happened, then the next election will just become a contest for the rich and famous, while more Filipinos are disenfranchised. Sa akin ito, okay? Sa tingin ko, kaya pansinin nyo ang mga kumukontra dito sa face-to-face na no face-to-face campaign, karamihan ng oposisyon. Kasi alam nila pagdating sa social media, talagang napakahina ho nila. Kasi dito sa social media, whether like it or not, two-way. Medyo dito sa social media hindi lamang po yan basta-basta ikaw nagbibigay ka ng mga plano mo o ikaw nagbibigay ka ng kampanya mo, sumasagot ang tao So medyo kahit papaano comparing sa media nanonood lang kayo Wala namang kayong point Paglabas ka ng campaign mo diyan, makaka-comment ba kayo? Kalokohan niya. Kasi ganito namang ginawa niyan. Ganito. Hindi, di ba? Sa social media kasi, makakasagot kayo Kunwari, may isang kandidato nag-campaign. Kunwari, ganito. Pwede nyo siyang sagutin. Pwede kayong magkomento doon at sabihin nyo, hindi dati nga ganito ka dati nga ganon. So medyo interactive ang dating. So two-way. Nakakasagot ang mga kababayan natin. So hindi mo magiging control yung kwento. Sa tingin ko, diyan takot yung iba Takot sila kasi hindi nila controlled ang kwento pagdating sa social media. Nakakapalag ang tao. Nakakasalita ang tao. Sa akin, sa totoo lang, it doesn't matter whether there's a face-to-face or there's non-face-to-face. I don't think it would matter. Sa akin, I think ang tagal. I think win-win Win-win situation. Bakit? Mas malalaman mo talaga dito. Magkakaroon ka ng sa tingin ko kasi kung ikaw wala kang nakikitang kandidato masyadong pumupunta sa lugar ninyo, hindi ka na-entertain na nagbubudots na kandidato. Walang kandidato may daladalang artista. Iboto doon ito, patanalo ito pinaboto ninyo, magkatanalo. Walang ganyan, di ba? Ibig sabihin, it will not be entertainment. Kasi, sa totoo lang, kadalasan ng kampanya, nakita natin yan ng 2019, dinaan sa entertainment. Ang dami dyan, dinaan sa entertainment. Yung totoo. Sa social media, gawin mo yan. Kunwari, isang senador, sumayaw ka ng butot sa social media. Tingnan ko lang kung ano sabihin sa'yo ng tao. Boboto ko tong senador, galing sumayaw ng budot. Diba? Medyo maiilang ka na ngayong sumayaw ng budot. Ang gagawin mo, talagang magsasalita ka na, this is what I want. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko mangyari. Ito ang plano ko. Ito. Di ba? Kesa yung entertainment, magdadala ng artista. Kalokohan yung sinasabi. Ito sorry, pero susuplakin kita dito sa Rate Yung sinasabi mong less ang gastos, hindi. Mas magastos niya kung pupunta pa yung kandidato, pupunta pa siya dun sa mga lugar Magdadala pa siya ng sarili niyang entertainer. Mas magastos pa yung may mga staff pa siya. Mamimigay pa siya. Sa social media, anong gastos niyan? Wala. Magdadaldal ka lang dyan. Medyo mas mapapatunayan dito kung ikaw may utak o wala. Di ba? Isipin mo na lang isipin nyo na lang ito. Social media, debate.
May debate. Tapos sa social media na andyan, oh. Oh. Remember, si Pangulong Duterte, ang pinaka turning point nga ng mga Pilipino noon nung nag-online yung News 5 debate sa presidential. Yun yung turning point ng mga Pilipino. Hindi naman sa rally. Oo, maimportante rin yung rally, pero sa tingin ko malaking bagay yung social media. Na ito. Kita mo talaga pag nagsalita, ito. Okay ito. Medyo to, tas comment. Di ba? Pero pag sa dun sa budot-budot. Ay! Penging candy! Bato niyo yung candy! Ay, penging candy! Bubuto ko ito, may candy ako. Di ba? Hindi, kayo, anong inyong opinion patungkol sa face-to-face? Ang problema talaga dito sa face-to-face, kung ganyan ang face mo, ay malaki yung problema. Diba? Actually, advantage nga sa'yo yun, sarate. Bakit? Hindi na lang makikita yung face mo. Kung ganyan ang face mo, sa tingin mo, parang hindi ka tiwa-tiwala. Kasi sa sa rally, isa pang meron dyan, bigayan. Alam mo, sa mga rally, meron, dyan pa lang nagkakabigayan na dyan Kung sino yung nagrarally, minsan namamahagi na yan. Hindi lang ho yan damit, hindi lang ho yan mga anik-anik. Marami na ho dyan na talagang bigayan. So, may problema ho tayo dyan. Kung itong social media, walang bigayan, paano ka magbibigayan dito? Baka nakakatanggap lang yung bayarang vlogger di ba? Ayun, kaya lang yun lang ang negative. Yun lang ang negative pagdating mo sa online campaigning. Mamayagpag na naman yung bayarang vlogger. Marami na naman siyang kunwari may mga style yung pa-interview pa kunwari. Agoy! Wag nga ako, brad. Agoy. Magkano interview? Agoy! Ay, nako. Kaya ingat-ingat lang din tayo, Ingat-ingat lang tayo, mga kababayan. Ganito lang, Ito, tanong ko sa inyo. Meron akong, ito, gusto ko itong gusto ko itong pinost ni, walang hindi ito, hindi ito, wait lang. Hindi ito tungkol sa tao uli. Remember, tinuturuan ko ang bawat isa sa atin na hindi tumingin ng personalidad. Kung hindi, tumingin tayo sa sinabi ng tao. Okay? Ito yung sinabi ni Ping Lacson. Nagustuhan ko. Honestly, medyo nagustuhan ko to, Sabi dito, apply now, suffer later. The next president will deal with the following, which is true. Bad economy, West Philippine Sea, COVID-19, 12 trillion national debt, corruption, drugs, peace and order, 50% increase in RA, 17.7 unemployment rate, 30.7 hunger rate, MUP. Buti na lang hindi MUB yan, Pension, low tax revenue, apply now, suffer later. Maganda yan, Maganda itong komento ni Ping Lacson, I mean, which is true. I really hope this time, tumingin tayo dun, experience nung kandidato. Ngayon pa lang, mangangampanya na ako. Ikakampanya ko ang ang tamang kandidato. Ano yon? Dapat may experience itong kandidato na ito. Wag mo tayong bumoto dahil lamang may apelidong maganda. Okay? Ulitin ko. Dahil lamang kilala yung pamilya. Wag. Pangalawa, wag mo tayong bumoto dahil sikat lang. Okay?
Ulitin ko, hindi porket sikat siya sa isang aspekto ng kanyang buhay, pwede na siyang Pangulo ng Pilipinas. Wag kong ganon. Kasi ulitin ko hindi porket magaling ka, mag-basketball, number 1 ka sa basketball, gagawin mo na siyang goal player. Hindi wag ganon. Hindi porket magaling siya sa basketball, pwede na siyang maging presidente ba? Delicates yan. Okay? Pangatlo, hindi porket marami ng followers, yun na ang iboboto natin. Ha?